ako dito. Ay, good morning mga chismis kachika. Chismis chikahan na tayo dito kay buti lang di ganun kainit. Oo. Kaya kape muna. May tira ako kayo malapit ng diday. Kaya tayo dahil sa ganyang maganda panahon, kaya tayo mag-chismis chikahan. Tayo mag-chismis chikahan na. Oo. Kasi meron isang babae na sobrang bait niya. Oo, may pagkamaldita siya, may pagka matapang-tapang, pero kahit na ganun ang kanyang attitude, makikita mo talaga sa isang tao kung ano yung tunay niyang attitude. Pag nakita mo, kasi minsan may mga time talaga na makita mo ang isang muka kung anong style niyang attitude. Hanggang sa magkalooban kayo ng para magkaroon para di mo masaya. Doon mo makita ang masayang maging kachismisan. Oo, nakakatawa. So, dumating sa point na sobrang masaya siyang tao. Sobrang masayang tao, never mo siyang makita ang magka-problema. Kahit pagod na pagod sa trabaho, kahit na sobrang OT pa dahil kailangan ng bossing na gawin mo, tapusin mo isang trabaho. Okay na sa kanya, masaya siya. Kasi alam niya mismo na may nag-aabang sa kanya. Hindi mo kahit malit siya sa paglabas ng gate, andyan yung isang asawa niya na nag-aantay sa kanya. Mahal na mahal talaga siya sobra-sobra. Hanggang sa sobrang mahal nila ang isa't isa, nagplano silang magpakasal. Kaya si Girl Lalo, masaya siya talaga dati. Tapos, na-inlove, gumawa talaga sila ng paraan para magpakasal. Sa awa naman ng Diyos, naging okay silang dalawa. Nagpakasal sila, nagawa sila ng isang bahay. Kahit na simpleng bahay, kasi yung lupa, at least madali silang magkaroon dahil sa magulang ni Girl Lalo. Binigyan sila ng magulang ni Girl Lalo ng lote. So, masaya sila kasi meron silang sariling bahay. Isa pa, kahit nagkatrabaho sila pareho, mag-asawa, kasi nang-asawa na sila. Masaya sila kahit na busy sila sa trabaho, yung anak nila, andyan yung ang magulang ni Girl Lalo, may nagbabantay, nag-aasikaso, kasi kailangan pa rin nila magtrabaho. Kahit na meron silang sariling lote, magkakaroon silang kahit sa simpleng bahay, masaya sila kasi sarili nilang bahay, kaso kailangan nilang magtrabaho na sobra-sobra dahil para nakaipon-ipon din para sa anak nila, sa anak nila. So, sa sobrang tagal na naging masaya sila palagi sila si Girl Lalo kasi ready siya palagi mag-out ng trabaho, nakaantay niya sa gate kasi nandiyan ang asawa niya. Sobrang masikaso ang boylet kasi kahit sobrang pagod sa trabaho, kumbaga sinahatid sundo pa rin siya. Kasi at least nakakasama sila, minsan magkasama silang magkasabay. Kaso dumating sa point na hindi sila nagkakasama. Siyempre sa kahit anong trabaho, nagkakaroon talaga ng shifting yung oras ng pasok. So, may mga hindi mo minsan ma-experience na magkasama dahil magkaiba sila ng oras sa trabaho. So, okay lang naman si Girl Lalo kasi may mga time na kung kahit anong pagod ng trabaho, may time talaga na nag-absent din siya para makasama niya yung anak niya. At least makasama niya anak niya, makasama rin yung asawa niya. At least masaya silang magpamilya. Kaso dumating sa time na alam mo yung tawag doon yung binigay niya na lahat para sa kanya kahit makalimutan niya minsan ang trabaho para magkasama-sama silang pamilya. Kaso dumating na hindi niya na napapansin ang nangyayari na bakit nagkakaroon ng pagkakamali. Yung mismo niyang asawa na nagkakamali, bakit ganoon? Hindi makagawa ng paraan. Kasi siya mismo na nanay or asawa, bilang babae, gumagawa siya ng paraan. Kahit sobrang busy sa trabaho, gumagawa pa rin siya ng paraan para magkaroon sila ng oras, pamilya. Sila mag-asawa, sila magulang. Kaso, nagkaroon ng galit or inis yung Girl Lalo kasi hindi niya napapansin yung asawa. So ngayon, dumating sa point na ginagawa niya lahat kung paano ang dapat gawin para malaman niya kung anong problema ng asawa niya. Kaso, hindi mo inaasahan, dumadating sa time na magkakasala. Nakasala pa rin si Boylet. Kaya sobrang sama ng loob niya. Kasi makikita mo rin naman siya bilang isang trabaho niya. Makikita rin naman na gano'n siyang masaya, matapang, or kahit matapang siya, maayos siya masama, lang siya masaya. Dahil lalo na naging mahal siyang asawa, pamilya. Pero dumating sa point na nagtatanong siya sa sarili niya, bakit nagkakaroon ng gano'ng pagkakamali? Kung kailan naging mag-asawa na, naging kasal na, naging anak na, bakit nagkakamali pa rin? Mantalang hindi sila kasal, wala silang anak, oras, minuto, magkasama sila. Diba? Ano nga ba ang tanong sa mga bawat pagkakamaling ganun o kulang na dapat kailangan dahil dati walang anak, hindi pa sila kasal. Pero ang oras o minuto o second, lagi kayo nagkakaroon ng time sa bawat isa. Pero kung kailan kayo naging kasal na, kung kailan nagkaroon pa kayo ng anak, kaya nagtatanong siya, ano ba dapat pagkakamali doon sa pagkakaroon ng anak at naging kasal. Kaya sobrang sama ng loob niya nung nangyari sa kanya kasi wala sarili niya, ginawa na niya lahat para maging masaya bilang isang asawa, bilang nanay. Pero ang pagkakamali, hindi niya alam sa sarili niya bakit kailangan ipagpalit ng iba para sa kanya. Diba? Ano ba ang problema? Bakit kailangan maghanap ng ibang babae para maging masaya ulit? Kulang ba siya? Kulang ba siya na maging masaya bilang asawa? Kaya sobrang sad na sad yun. Sad na sad siya, sobrang iyak na iyak kasi hindi niya alam ano pagkakamali ginawa niya. Kung malas ba ang pumayag na magpakasal na kahit dahil niya na sobrang lalaki para makasama habang buhay. Yung pala, pagkakamali pala yung ganun. Para sa kanya, pagkakamali ba yun talaga? So, kahit na nakapag-usap niya sa asawa na pangasawa niya, kinausap niya, kahit na nalaman niya na ang katotohanan ng pagkakamali ng asawa niya, pinayagan pa rin niya na
magkamali. Kumbaga, kapag papayagan niya yung pagkakamali ng asawa niya, basta maging okay. Kasi gusto ni Girl Lalo na maging okay sila, magkasama bilang pamilya. Kaso, paulit-ulit na ginawa ni Boy Ulit, wala, ganun pa rin. Talaga natagusto pa rin kumbaga kahit may anak sila, ganun, wala papakas na. Kaya sobrang sa kanan loob ni Girl Lalo. Kumbaga, inano niya sarili niya na stress muna, makipag-barkada, makipag-ano, ganyan. Gusto niya mag-relax, mag-inom. Parang siguro, may uso ngayon kapag konting at least hindi siya ganun stress, may stress. Minsan talaga pag stress talaga,